Mapagpalang umaga po muli, mga kapatid. Nakalaro na po ba kayo ng chess? Sino po dito ang naglalaro ng chess? Taas kami. O kaya kung hindi kayo mahilig, basta alam nyo paano laruin. Sino? Ako maraming hindi marunong. Sino? Yung iba dahil yan tuwas eh. Kung kayo familiar sa larong ito, no? Yung piyesa ng chess, mga piyesa ay hango sa mga tao sa kaharian. Di ba? Alam niyo ba kung paano kumikilos yung bawat piyesa sa chess? Okay. Turuan ko kayo. Yung pawn, paano yung pawn kumilos? Yung pawn, yung kawal. Diretso lang po. Diretso lang, no? Sa unang first time niyang kikilos, pwede siyang kumilos ng 2 box forward. Pero hindi siya pwedeng mag-backward. Hindi siya pwedeng mag-sideward. Tapos yung susunod na step niya, sa isang box lang. O kakain siya, kadayagonal naman. Ganun yung kilos ng pawn. Yung rook, straight line, no? Either forward, backward, o kaya side. No? Sa kahit ilang boxes. Pag yung horse, paano? L, no? 3 box, either forward, backward, sideward. Tapos, isang box pa kanan o kaliwa. Yun, kaya parang letter L siya. Yung bishop, padiagonal. Padiagonal. Pwedeng left or right. Pwede rin pa-likod, no? Left or right. Yung queen yung pinakamakapangyarihang pyesa sa chess. No? Kasi kahit saang direksyon, pwede siyang pumunta. No, yung move niya. Either forward, backward, sideward, o kaya diagonal. Hindi niya lang kayang gawin yung move ng horse na L. No? Tapos yung king, paano? Pareho ng queen, pero isa-isa lang. No? Pwede siya mag-forward ng isang box, isang step, forward, backward, sideward. Ganun lang yung kaya niyang movement. So, kung gusto niyong laruin, maglaro tayo. So, ganun yung mga pyesa sa chess, mga kapatid. Ang objective ng larong ito ay mahuli, makapture yung king ng kalaban. No? Ang king ay pinakamahinang pyesa sa game board na ito. Bukod kasi sa limitado yung kanyang kilos, siya lang ang pyesa na kapag nahuli, talo na. Di ba? Kaya dapat hindi mo papahuli yung king mo. Ang goal ng player, bukod sa ma-checkmate niya yung hari ng kalaban, ma-capture niya, mahuli niya, wala na siyang mapuntahan. No? Bukod doon, dapat protektahan niya yung kanyang hari at all cost. No? So, minsan, isasacrifice mo yung iyong mga pyesa, yung kawal, yung rook, yung horse, yung bishop, kahit yung queen, para lang maprotektahan mo, maiiwas mo yung hari mo doon sa pagsalakay ng iyong kalaban. Ganito yung kinadiskan nating larawan ng isang hari. No? Yung hari sa chess, bagamat paisa-isa yung kanyang movement, powerful siya kasi kailangan mo siyang protektahan. Kasi pag nahuli siya, na checkmate ka, talo na.
Yung nakabisnan nating imahe ng isang hari, nasanay tayo na yung hari ay powerful, influential, controlling, to the extent na napapahirapan niya yung mga tao. And someone to obey, praise, and protect. Kahit ngayon mga iniigulo nating mga celebrities, di ba? Kahit naman hindi sila hari, parang kung paano natin papuri yung isang hari. Ganun din. Pag may nambash doon sa idol natin ngayon, protektahan natin, aawahin natin yung mga taong nambabash na niya. Ganun yung nagiging treatment natin sa mga taong tinitingala natin, ina-idolize natin. Kung paano tinatrato ng mga tao yung hari, yung mga pinuno ng unang panahon. Kahit na may mga hari na sanay nang nakikisabak sa pagbigma, sila pa rin ay kinakailangang protektahan ng kanyang kawal. Di ba, mayroong minsan mga hari na sumasabak sa gera, di ba? Pero kahit na pumupunta sila sa gera, ay kailangan silang protektahan pa rin ng kanilang mga kawal. Bakit? Kasi kapag natalo, namatay yung kanilang hari, ay katumbas yun ang pagbagsak ng kanilang kaharian. Sapagkat sa hari nagbumula ang kanilang pag-asa at katatagan. Sa Gospel of Mark, si Jesus ay inilalarawan na Kristo o ang sinugo. Sa ibang translation, lalo na sa English, ay Christ. No? Tinatawag din siyang Messiah o the Anointed One. Alam niyo ba yung title na Christ is a political title? It's a political title. Katumbas yun ng pagiging isang hari. Kung aaralin niyo mabuti yung lengguwahe, yung biblical language, yung Christ ay katumbas ng pagiging isang hari. Katunayan, ang mga hari o emperador noong unang panahon ay tunuturing ng mga tao na mga sinugo ng kanilang mga Diyos. Merong divine image sa mga hari at emperador ng mga unang panahon. Sila ay katumbas ng pagiging isang anak ng Diyos. Christ, Messiah. Kaya nga si Nebuchadnezzar, naalala niyo si Nebuchadnezzar? Naalala niyo yun kasi nagbabasa kayo ng Bible, di ba? Sa Daniel 3, nung nagpagawa si Nebuchadnezzar, si Hari Nebuchadnezzar, ng malaking ribulto niya doon sa Babylon, pinakutos ng kanyang tagapagsalita na lumuhod at sumamba doon sa ribulto na yun sa tuwing maririnig nila yung tunog ng tambuli. At pinakutos niya rin na ang sino mang sumuway sa utos doon sa pag-worship doon sa malaking ribulto ni Nebuchadnezzar ay ipapatapon sa naglalagab-lab na pugon. Gaya ng sinabi ko, ang mga hari ng mga unang panahon, tinatrato nilang mga Diyos. Image of God. Sa panahon naman ni Jesus, si Caesar, ang hari ng Imperyong Romano, ay tinuturing din ng mga Romano na anak ng Diyos. Yes, anak ng Diyos sa kanila si Caesar. Katumbas yun ang title na Christ.
Para sa mga Romano, si Cesar ang Christ, ang Kristo. Siya ang Messiah. Ngunit kaaway naman siya ng mga Hudyo. Kasi para sa kanila, ang pagtanggap sa ganong titulo ng isang paganong hentil ay kalapas-tanganan sa kanilang Diyos. Kung tutusin, sa panahon ni Jesus, makikita ito sa salapit ng ginagamit nila. Usually, di ba yung mga coins natin, meron tayo mga important figures doon sa ating mga coins, sa ating mga pera. Usually, yung mga bayani natin, yung mga naging presidente natin sa ating bansa. Sa panahon ni Jesus, nakaukit sa mga barya nila yung larawan ng kanilang emperador. Sa panahon ni Jesus, yung denari ay merong nakaukit na barya sa barya na yun. Larawan ng kanilang emperador. Naalala niyo yung tinanong si Jesus kung marapat bang magbayad ng buwis sa imperyo. Naalala niyo, tapos humingi siya ng denari. Yung denari na yun, na binigay sa kanya, merong nakasulat na Tiberius Caesar, son of the divine Augustus. Ang Tagalog, pag sinabi niyo sa Tagalog, Tiberius Caesar, anak ng Diyos na si Augustus. At sa likod mo, sa kabilang side ng coin, nakalagay, high or chief priest. Siya yung pinakapunong pare. Kaya yung mga hari, sabi ko nga sa inyo, yung mga panahon na yan, tinuturing na mga Diyos, imahe ng Diyos, representation ng Diyos, anointed one, Messiah, Christ, tagapagligtas. Si Jesus, bagamat kinikilalang hari ng mga Hudyo, ang Mesyas ng sangkatauhan, ay malayong malayo at kabaliktaran ng mga katangian ng nakikita natin sa isang hari o sa mga hari sa mundo ito. Sa Marcos 11, chapter 11, verses 1 to 11, makikita natin na sa pagpasok ni Jesus sa pintuan ng lungsod ng Jerusalem, sinalubong siya ng mga tao habang sinisigaw nila ang Hosana! Purihin ng Diyos! Pinagpala ang dumadating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain ang malapit ng itatag na kaharian ng ating amang si David. Purihin ng Panginoon sa kataas-taas. Kung i-examine nyo yung mga words na ginamit doon sa declaration ng mga tao sa kanya, very political yun. Yung sabi nilang pinagpala ang taong dumadating sa pangalan ng Panginoon. Katumbas yun ang pagiging isang hari. At pag sinabi nilang itatatag na ang kaharian ng ating amang si David, tumutukoy ito sa walang kaharian nila na unang itinatag at pinagpala ng Diyos sa pamamagitan ni David. At kinikilala ni Jesus, kinikilala ng mga tao si Jesus bilang tao na mula sa angkan ni David na siyang magbabalik nung nawalang kaharian na iyon. Ayon sa mga biblical historians noong panahon ni Jesus, taon-taon pumapasok sa Jerusalem ang gobernador ng Roma na si Pilato tuwing pista ng Paskwa. Same time kung na pumasok si Jesus sa Jerusalem at sinalubong siya ng mga malaspas. Sa pagpasok ni Pilato, siya ay nakasakay kadalasan sa isang kabayo.
o sa isang chariot sa sakyang pandigma, kasama ang isang hukbo ng mga sundalo o Roman legion na tinatayang nasa 5,000, 5,000. Samantala, si Jesus, nung pumasok sa Jerusalem, ay dumaan sa opposite na pintuan na dinadaanan ni Pilato. Imbis na kabayong pandigma na karaniwang sinasakyan ng magigiting na hari at gobernador noong mga panahon na iyon, ay isang batang asno. Batang asno na hindi pa nasasakyan ni numan ang kanyang sinakyan. Kung ikaw ay nagpapakilala ng isang hari, sasakay ka ba doon sa maliit na kabayo iyon na anak ng matandang kabayo? Hindi yun sasakyang pandigma. Hindi yun kagila-gilalas. Pag nakita ka ng mga tao, baka nga laitin ka pa eh. Pero si Jesus, yun yung kanyang sinakyan. Maliwanag na kabaliktaran ng mga haring itinatalaga. Tinitingala natin at sinasamba ng mga panahon na iyon si Jesus. Ang kanyang imahe na sinalubong ng mga tao sa araw na iyon ay larawan ng kanyang mapagpakumbaba na paglilingkod. Si Jesus, bagamat itinuturing na hari ayon sa propesiya sa lumang tipan, ay isang mapagpakumbabang lingkod. Haring lingkod. Katunayan, sa Jericho, sa gitna ng kanilang paglalakbay patungong Jerusalem, ay may isang bulag na nagngangalang Bartimeo. Kung babasahin nyo yung chapter before Mark 11, doon sa chapter 10. Nang malaman niyang papadaan si Jesus, sumigaw si Bartimeo, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Take note yung titulong Anak ni David, Son of David, ay nangangahulugan sa mga Hudyo na ikaw ay may dugong bughaw. Royal blood ka, mga kapatid. Na ikaw ay galing sa angkan ng isang hari na hinirang ng Diyos. Si Jesus na anak ni David ay isang hari, ngunit hindi tulad ng mga hari at mga nag-ahari-harian. Si Jesus ay sinugo ng Diyos hindi upang paglingkuran, kontrolin ang mga tao o gamitin ang dahas at pananakot para sa kanyang pag-ahari. Dumating siya sa mundo upang paglingkod. Kaya nang narinig niya na nagmamakaawang pagtawag ni Bartimeo, ipinalapit niya ito at tinanong, "Anong gusto mong gawin ko para sa iyo?" Nang sumagot ito ng, "Gusto ko pong makakitang muli." Agad niya itong pinagaling. Sinong hari ang nakikilala niyong pinapalapit ang mga ganitong klaseng tao? Tinutulungan. Tulad ng mga hari at emperador ng unang panahon, marami sa mga pinuno o leader natin sa kasalukuyang panahon ang umaaskang mga Diyos. Marami sa mga kanila ay umaaskang mga Diyos. Mga Diyos-Diyosan na insecure sa sarili dahil lagi naghahanap ng affirmation. Gusto lagi ng credit sa kanilang ginawa. Feeling entitled lagi. Gustong ikinakabit yung mararangyang titulo sa kanilang pangalan. Honorable, Excellency, at laging pinagsisilbihan at pinoprotektahan. Meron ng isang kilalang lalaki na leader ng isang malaking reliyon na kabase sa Davao. Ang nagtatalo ngayon
inuusig ng mga otoridad dahil sa maraming paratang sa kanya ng mga dating miyembro at natiktiman ng physical at sexual abuse. Lagi niya pang pinangangalandakan na siya daw ay appointed Son of God. In short, si Kristo sa ating kasalukuyang panahon na namumuhay sa karangyaan, yaman at kapangyarihan. Meron ng isang interview sa kanya na napanood ko. Kini-question yung kanyang yaman, yung kanyang chopper, yung kanyang jet. Sabi niya doon sa reporter, kung hindi ito binigay sa akin ng Diyos, hindi ito para sa akin. Pero kung ibinigay ito sa akin, para sa akin ito, binigay ng Diyos. Ganun yung logic niya. Mga kapatid, hindi ibig sabihin nakamit nyo, natanggap nyo yung isang bagay mula sa Diyos yun. Pwede kayong magnakaw ng bangko, maging milyonaryo in instant, pero dinalabag nyo ang layunin ng Diyos. Yung taong iyon na nagsasabing appointed sa lugar, malayo sa Kristong ipinapakilala sa atin ng Ebanghelyo. Si Jesus ay hindi katulad ng mga taong ito. Siya ay haring lingkod, pumarito upang maglingkod. Bagamat siya inaasahan ng mga ordinaryong tao sa panahon niya, na haring hinihintay nila na isinugo niya mula sa Diyos upang magpalaya sa kanilang bayan mula sa pagkakasakop at pang-aalitin ng imperyo. Ipinakita niya na ang tunay na paglaya ay hindi makakamit sa kapangyarihan, sa pamamagitan ng kapangyarihan, katanyagan at karangyaan, lalong hindi sa pamamagitan ng dahas at kamay na bakal, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig, pagpapakumbaba, at paglilingkod. Alam niyo, bakit ganoon ang pinakita ni Jesus? Sapagkat nauunawaan niya, ang tunay na problema ng tao ay nag-ugat hindi sa pananakot ng iba, sa pagmamalabis ng iba, sa pagiging pag-aas ng Diyos ng iba. Ito'y nag-uugat sa kagustuhan nitong magibabaw at maging makapangyarihan kaysa sa lahat. Sabi nga nila, power poisons people's mind. Kaya mga kapatid, kung meron sa inyo dito na makaangat sa buhay, maging mga pinuno natin sa bansa someday, huwag kayong umasta na parang mga Diyos. Huwag niyong hayaan na makorap kayo sa kapangyarihan. Lagi niyong tatandaan, yung power na iyan, ibinigay sa inyo ng Diyos, ipinagkatiwala sa inyo ng tao, at hindi niyo yan nakamit ng sarili niyo lamang. Power poisons people's mind. Kahit pa man nung unang panahon, sa panahon ni Samuel, binalaan niya ang mga Israelita Nung naghahangad sila na, bigyan mo kami ng sarili naming hari kasi walang hari yung mga Israelita Kapag sinakop sila, wala silang tatakbuhan na hari na magtatanggol sa kanila, magbibig sa kanila. Pero lumapit sila kay Samuel, na itinalagang propeta ng Diyos noon. Bigyan mo kaming hari. Binalaan sila ni Samuel. Sabi nila, ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo. Kukunin niya ang inyong mga anak niyong lalaki upang gawing kanyang mga kawal. Ang iba'y sasakay sa kanyang karawahing pandigma
Ang iba naman sa buong kabayuhan at ang iba naman maglalakad sa unahan ng mga karaway. Ang iba'y gagawin niyang opisyal para sa libo-libo at sa lima-limampu. Ang iba'y pagtatrabahuin niya sa kanyang butihin at sa paggawaan ng mga sandata at sasakyang pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, mga tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang mga pinakamaganda ninyong butihin, ubasan, taniman ng olibo, at ibibigay sa kanyang mga opisyal. Kukunin din niya ang mga ikasampung bahagi ng inyong mga ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga opisyal sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamaganda ninyong baka, kabayo at asno upang magtrabaho para sa kanya. Kukunin din niya ang ikasampung bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na iyon, irereklamo niyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismo ang pumili, ngunit hindi kayo papakinggan ni Yahweh. In short, ang babala ni Samuel sa kanila, gagawin kayong alipin ng hari ninyo. Kukunin sa inyo lahat. Pero hindi sila nakinig. Nagkaroon sila ng hari sa katayuan ni Saul. Kilala naman natin si Saul. Nagkaroon na sila ng hari, tinakatan niya si David. Pero anong ginawa rin ni David? Tinagaw niya yung asawa ng kanyang kawan. Nagkaroon sila ng hari, si Solomon. Anong ginawa ni Solomon? Ipinatupad niya yung forced labor. Pinagawa niya yung mga tao doon sa kanyang pinapatayong templo nang walang bayan. At yun yung nag-cause sa kanila para ma-divide yung kaharian. Ganong klaseng hari ang mga namuno sa bayan ng Israel. At maraming hari katulad nito ang namuno at namumuno sa ating mundo. Pero si Jesus, hindi katulad ng mga haring ano. Pinakita niya kung ano ang nararapat para sa ating lahat. Isang mapagpakumbagang paglilingkod. At mga kapatid, katulad ni Jesus, bilang kanyang mga alagad, bilang kanyang mga tagasunod, tayo inaanyayahan niya na maging maibigin at mapagpakumbaga. Ilayo natin yung ating sarili sa pagnanais sa kapangyarihan, yaman at karangyaan. Na sa panahon natin ngayon, napakatalamak sa social media. Gusto laging kinukuha yung atensyon mo ng mga influencer. At pag naging tanyag na, nalalamon na ng karangyaan at kapangyarihan. Sa pagpiniwang natin ng Kwaresma at sa pagpasok natin sa banal na Sanlinggo, ating alalahanin ang panawagan na ito ng ating Panginoon. Ibigin niyo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paglingkuran mo sila, sapagkat ang sino mang nagnanais na maging dakila ay kailangang maging lingkod sa lahat. Mapagpalang umaga po.